Hi, ako si Net at welcome po ulit dito sa Netos. Ayan. So, DFA Passport appointment online po tayo ngayon. Ayan. So, kukuha tayo ng appointment online. So, ito yung first page ng online booking. Ilalagay ko yung link sa description box or sa pinned comment para madirekta na po kayo sa page na to at hindi na kayo maligaw. Ayan. So, dalawa pala ang kailangan natin dito sa dalawang requirements natin dito. So, kailangan nyo ng stable internet. Kasi kapag hindi po malakas yung internet nyo, malimit nagkaka-error, tapos ita-time out kayo, or kapag paulit-ulit, pwedeng hindi na kayo makapag-sign up on that day. Tapos, kailangan nyo maghintay ng ilang araw para makapag-sign up ulit. So, dapat stable yung internet nyo. And then, yung email address, kailangan ng active email address na bubuksan mo, may access ka. Kasi after mong mag-register online, ipapadala sa email mo yung reference number na gagamitin mo sa pagbabayad ng iyong passport. At kailangang bayaran yon sa loob ng 24 oras. Ayun po. Okay, so, umpisa na tayo. So, dito sa first page, itap natin yung schedule an appointment. So, 30 minutes lamang to guys ha. Kailangan natin itong matapos within 30 minutes. Tapos, checkbox natin itong agreement nila. Itong naka-red note. Tapos, tap natin yung start individual appointment. Pasensya na sa boses ko ha. Medyo tinatrangkaso tayo ngayon pero caring-care ito. Okay, sa region, okay na yan. Huwag nyo nang galawin. Asia Pacific. Tapos sa country, okay na rin. Philippines. Tapos dito sa site, pili kayo dyan. So kapag off-site, ibig sabihin wala silang service. So huwag nyo pong piliin. So pili kayo ng pinakamalapit sa inyo. So ako, DFA Dasmariñas. Ito sa akin. So nga pala guys, pangalawang video ko na to kasi yung isang video ko sayang nga kasi marami ng comments doon, marami ng questions na nasagot kaya lang tinanggal ni YouTube kasi nagkaroon ako ng community violation. Saka gusto kong ituro step by step, may personal information na hindi ko natakpan. So ayun, bawal kasi yun eh. So ayun, tinanggal ni YouTube. So ngayon, i-ano ko na lang sa inyo, sasabihin ko na lang sa inyo kung i-fill up ko kung alin yung pwede at yung hindi. Ituturo ko na lang sa inyo tapos kayo na lang. Okay. Tapos dito, ito yung agreement. Checkbox lang natin to dito sa bandang baba. Tapos, tap next. Okay. So, today is March 28. So, March 28 ngayon. Imagine guys, fully booked na. So kapag green dito sa tawag dito sa calendar, kapag green, ibig sabihin available. Kapag red number, fully booked. Ayan. So ngayon, nagbubook ako ngayon March 27. So sa April, sa March wala na, April wala na, fully booked na. Tingnan natin sa May. Sa May wala na. Earliest available appointment is June 1. Oh my God. Okay, sa June. Sa June meron pa. Pero kung medyo nagmamadali kayo guys, wag muna kayong mag-sign up. Kasi kailangan, i-check nyo araw-araw kasi may mga nagka-cancel din. So, mag-check kayo araw-araw kasi baka makakuha pa kayo ng mas maaga. So, katulad ngayon, mahigit isang buwan na hindi kayo makakakuha ng slot ko. So, may mga nagka-cancel din kasi so pwede kayong makakuha ng mas maagang slot. So, dito sa June, try natin. Ito, June 1. Meron siya. Available. Tapos yung sa time, available from 10 to 5. 10 a.m. to 5. So, tap natin tong itatap nyo lang guys. Sa time, ayan. Yung nag-red na, dot. So, kapag green, available. Kapag red, fully booked. So, pinili ko is June 1. Tapos, yung time is 10 a.m. May available na 20 slots. Tapos, itap natin tong I'm not a robot.
Tapos next. Warning, ensure that all details in the name first name. So, ano lang naman to guys, dapat alam natin yung mga pinaggagawa natin dito. Dapat tama yung mga information na ilalagay natin. Ayan. Tapos itap natin tong agreement. I agree or malinaw sa'yo yan. Tapos sa phone number, ito yung sinasabi ko, ito yung mga information na hindi ko na nilagay ko doon sa old video ko. So, ayun. So, dito, personal information lang naman to guys. Kayang-kaya nyo na yan. Basta yung mga naka-asterisk, yun ang make sure na i-fill up nyo. So, sa phone number, okay lang kahit wala. Sa mobile number, dapat meron. Email address, importanteng meron. Tapos, confirm email address, your last name, given name, middle name, date of birth, gender. So, kayang-kaya nyo yun. Civil status, single, married ba yan? Tapos, dito sa legitimacy, ano ba yan? Tap nyo. So, legitimate or illegitimate. Lalagay natin legitimate. Kung anak ka ng iyong mga magulang. Kung ampon ka, ilagay mo illegitimate. Okay, so, sa country, Philippines, province. So, yung sa birth information nyo to guys, dito sa province, ganyan, municipality. So, ayan. Nung sa kapanganakan nyo yan. Okay? After nyan, tap next nyo lang. So, sunod dun sa personal information mo, kasunod naman ito yung father's information. So, ilalagay mo yung last name ng tatay mo, given name, middle name, country of citizenship. Tapos, sa mother information naman guys, yung pagkadalaga ng nanay mo. So, ang ilalagay mo dito, yung maiden name, maiden last name, given name, and then yung middle name. Ayan. So, nung pagkadalaga yan ng nanay mo ha. Tapos, kapag na-fill up mo na yan, itap natin yung next. So, ito yung sunod. After ng sa parents information, application type, itap natin to. Tingnan natin. So, new, renewer, or lost. So, dahil ilalagay ko sa new. Renewal ka, itatype mo yung renewal. So, sa renewal, ang kailangan lang is yung information ng iyong old passport. So, itap natin yung new. And then, emergency contact number, ilalagay mo lang dyan. Tapos, tap natin yung next. Yan, nag-iingat na ako ha. Ipopost ko to. Okay, next guys, yung current address nyo. So, kanina, yung address ng iyong kapanganakan. Tapos, eto naman, yung current address nyo. Yung address nyo ngayon. Ayan. So, ilalagay nyo dito. Okay, so, address, office address, yung office address, kahit wag na. Sa occupation naman, guys, hindi nyo pwedeng i-blanco. So, maglagay kayo, kahit wala kayong trabaho, maglagay kayo ng kahit ano dyan. Okay, guys. Kasi, hindi siya magpuproceed kapag blanco siya. So, kahit ano ilagay nyo, basta i-accept ng system. Okay, so, maglalagay ako. Pause ko muna, guys. So, after doon sa personal information, okay, so, eto na yung tatakpan ko na lang mamaya. May nakikita. Ayan, so, eto na yung summary ng ating appointment. So, i-review nyo na lang po. Scroll down nyo. Okay. Scroll down nyo and then itap nyo yung I'm not a robot. Tapos itap nyo rin itong ano ba to? I am aware that possession of a passport is a privilege guaranteed. Basahin nyo na lang guys ha. Okay? So basahin nyo na lang pero itap nyo yan.
Basta naglagay kayo, ibig sabihin naglagay kayo ng information, personal information, nag-share kayo ng personal information, at naiintindihan nyo yan lahat. Ayan. Tapos, itap yung confirm. So, ayan na. Malapit na tayong matapos. Please choose a processing type. So, regular. Ang regular is 950. Tapos, yung special is 1,200. Okay, guys. Nagbubook talaga kasi ako. Okay, nagbubook ako sa mga kapamilya, kaibigan. Ayan. So, yung regular na 950, sa Manila, guys, 1 week lang siya. Tapos, may sa Calabarzon ako, 2 weeks. So, sa 950. So, kung hindi kayo masyadong nagmamadali, yung 950, okay na siya. Wala pa akong natry sa special, Wala pa akong natry sa special. Pero kung medyo tipid-tipid tayo, so, 950 for 2 weeks or 1 week, sa Metro Manila, pwede na yun sa inyo, or baka pwede na yun sa inyo. Ayan, so pipiliin ko yung 950. Tapos please choose a payment method. So over the counter ako. Okay guys, kapag over the counter, eto maraming nagtatanong at maraming nagkakamali. So over the counter guys, pwede kayong magbayad sa GCash. May video ko dyan sa baba, ilalagay ko din yung link. Pwede din sa 7-Eleven or sa mga bayad center na affiliate ni DFA, or pwede rin sa bank, credit card, ganyan, or debit card. Okay, sa over the counter, akala kasi ng iba magbabayad doon na sa DFA site. Hindi po, kailangan po natin i-settle yung payment natin sa loob ng 24 oras. Pagkatapos nyo nito, magsisend na si DFA ng reference number at yun ang gagamitin nyo para po magbayad. So, itatap na natin yung pay now, okay? Para matapos, kasi kapag hindi nyo po tinap yung pay now, ibig sabihin hindi pa tapos yung inyong online appointment, So, kailangan natin itap yung pay now. So, ayan guys, may paalala dyan, Basahin nyo na lang po. Ang mga fees ay kailangang mabayaran sa loob ng 24 oras matapos matanggap ang reference number. Ang mga bangko o bayad center ay maaaring hindi bukas ng weekend o holidays. Ang amount na nakasaad ay para lamang sa pagbabayad ng passport. Okay. So, tapos scroll down nyo lang, itype nyo tong I agree, tapos proceed to payment. Ayan, so may convenience fee. Ayan, note sa taas, may convenience fee na 50 pesos. Please settle over-the-counter payment within 24 hours. So, ito yung, ito yung resibo mo. So, 950 plus may convenience, yung passport is 950, may convenience fee na 50 pesos. Bale, 1,000 pesos po yung ating babayaran. Tapos, tap natin yung proceed. Hindi naman ibig sabihin na magbabayad na tayo dito guys. Resibo lang to, or para matapos lang itong ating online booking Are you sure you want to proceed? Tap natin yung confirm. Okay, so you have successfully selected a payment. So, eto na siya. Pwede mong i-print or pwede mo rin namang screenshot. It doesn't matter guys, basta alam mo namang 1,000 yung babayaran mo. So, okay na yun. Tapos na. So, try natin i-print. So, yan yun. So, pumunta ka na lang or magbayad ka. Kasunod yan, magbayad ka na lang. I-check mo yung iyong email address at malamang nandun na yung reference number pinadala na sa'yo ni DFA. So, check natin para pakita sa inyo. Oh, ayan na nga. Oh, pasensya na, ang daming Lazada. So, ayan, DFA passport. Agad-agad, guys. Seconds lang, diba? Sorry, ayan. No, nakita naman yung pangalan ko, so tatakpan ko na lang yan. So, ayan yung reference number. Isa bandang gitna. So, yan yung gagamitin natin sa pagbabayad ng ating passport appointment, guys. So, yun lamang in this video. Maraming salamat po sa panonood. Paki-like naman po kung nagustuhan mo or nakatulong sa'yo ang video na to. At pa-subscribe na rin kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe. So, yun guys. Maraming salamat. Until next time. Bye-bye!